Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, sinasamba ka namin, Panginoon. Ang iyong pangalan ay aming kinikilala sa lugar na ito. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, Panginoon at aming tagapagligtas. Lord, sa oras pong ito, salamat sapagkat kami po, O God, ay makakarinig, makakapag-aral ng iyong mga salita. Salamat dahil meron pa po kaming kalayaan na ito ay may pangaral at marinig, Panginoon. Sa ibang lugar, wala na, bawal na ang mag-aral nitong mga salita mo, Panginoon. Pero ngayon, O God, nagpapasalamat po kami. At sa oras pong ito, amin pong dalangin, gawin mo po kaming focus sa iyong sasabihin, at bigyan niyo po kami ng revelation kung paano po ito may a-apply din sa aming mga buhay. Umaasa at naniniwala po kami na ang iyong mga salita ang magta-transform ng aming buhay, ang iyong mga salita ang magdaragdag ng aming pananampalataya. Salamat po, patuloy po kayong magpakilala. Samahan niyo po kami, Panginoon, sapagkat wala po kaming magagawa kung wala po kayo. Walang kabuluhan ang lahat kung hindi niyo po kami sasamahan, O Diyos. Salamat po, ikaw po ang malugod sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Sa iyo po lamang ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. To God be all the glory. Thank you po sa Panginoon sa time na binigay niya po sa atin tonight to study His Word. And I want to thank God for giving me the privilege to speak tonight. And I want to thank our pastors, Pastor Ruth and Pastor Bus, na nasa Japan ngayon. And they are sending again their regards with you. And dalangin nila ang wellness ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Amen. And I want to thank God as well and recognize our administrative pastor, Pastor Melan. Palakpakan po natin ng Panginoon. It's a pleasure na makasama po natin ang ating Pastor Melan. And tonight, basahin po natin ang salita ng Diyos, Proverbs chapter 28. Proverbs 28, verse 9. Ayan. Proverbs 28, verse 9, NIV version, if anyone turns a deaf ear to my instruction, even their prayers are detestable. Sa NLT version, God detests the prayers of a person who ignores the law. Sa ERV version, and ito po yung version na aking pong nagustuhan. When people do not listen to God's teachings, He does not listen to their prayers. Amen. Tapos na. Kailangan ko pa ba i-explain yun? Amen po. So bigyan po natin ng title, The Secret to an Answered Prayer. Praise God. The secret to an answered, quote-unquote, answered prayer. So maliwanag po doon sa ating pong binasa ngayon. Sino po dito ang nakaranas na ng answered prayer? Wow. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Kapag nakaranas ka ng answered prayer, ibig sabihin, nananalangin ka. Amen po. Sino naman dito ang nakaranas na hindi nasagot yung kanyang prayers? Ako lang? Amen. Lahat tayo, amen po ba? Sino dito yung matagal nang nagpipray nung bagay na kanyang pinagpipray, pero wala pa ding sagot, naghihintay ka pa din? Amen. So lahat tayo, we experience that. Amen po ba? So ngayon, but tonight, there is a secret in order for us to have an answered prayer.
And malinaw po doon sa sinabi po, sa binasa po natin sa Proverbs, that when people do not listen to the Lord's teachings, He does not listen to their prayers. So ngayon, gaano tayo or gaano natin pinahahalagahan yung salita ng Diyos na sinasabi sa ating buhay. Gaano natin yun pinapalagyan? Because the Lord warned that He will reject or He will not listen to the prayers of those who do not listen to His Word. Amen. Every Sunday, every midweek, every time meron tayong fellowship, we hear the Word of God. We hear words from the Bible. Amen po. But the question is, do we listen enough to obey God's teaching? Ang tahimik. Amen po ba? Amen. Madami kasing tao, unfair. Why? Gusto pakinggan ng Diyos yung kanilang prayers, pero ayaw naman nilang makinig sa sinasabi niya. And most of the times, ganito po tayo. Amen. We always want God to answer our prayers. Lord, I need this, Lord. Can you give me this, Lord? Ito po ang aming prayer. Lord, heal me. But when God told you, o tells you na, anak, iwasan mo yung matatamis. Anak, pag may sinasabi ang Diyos sa atin, amen? Anong reaction po natin or anong response natin? Amen po ba? Don't expect God to listen to every words ng prayers po natin if we don't listen to God's word through preaching. Sige nga, kung nakikinig tayo ng salita ng Diyos, anong title ng preaching ni Pastora Melan nung Sunday? Pass your papers. Yan palagi yung tanong ko sa mga nakakausap ko. O, kamusta po? Okay naman bro, ito, masaya, ganun. O, ganun po ba? O, kamusta naman po nung Sunday? Ayos naman. Ano pong title ng preaching ni pastor o ni pastora? Ano nga ba yun? Alimutan ko Amen. Basta naalala ko, nag-joke si pastor nun Crew. Amen. Andyan po kayo? And one of the best key to assured answered prayer is by listening to God's Word. Amen. Sino po dito nakakatanda ng preaching ng Sunday? Living to please God. Amen. What is one thing na makaka-please sa Panginoon? Our faith. And how can we say that we have faith in God if we do not listen to His Word? Faith comes from hearing, and hearing the Word of God. Amen. Naalala ko, ang church ngayon, ito po nakakalungkot. Church nowadays are living in their opinions. Church nowadays are living in their own opinions. Ito kasing opinion ko dyan sa bagay na yan Wala ang salita ng Diyos. Ito kasi yung pananaw ko dyan sa issue na yan Hindi ayon sa sinasabi ng Panginoon. Amen po. That's why most of us hindi alam, bakit ba ako naglilingkod? Amen. Naalala ko, nag-uusap kami ng aking asawa.
ang pinag-uusapan namin ay about ministry. And when it comes to ministry, naalala ko, marunong akong kumanta. Gusto ko sanang kumanta para sa Panginoon. But God never used me through singing, through worshiping. Why? Because it's not about my wants. Amen? Kasi baka pag kumanta ako doon, baka humanga sa akin. Ang ganda pala ng boses ko. No? Hindi, joke lang. Baka pag kumanta ako doon, hindi mabigyan ng glory si Lord. Iniiwas ako ni Lord sa ganun. Amen po ba? That's why, napag-usapan namin, because ministry is not about what you want. Hindi porket gusto mong sumayaw, pwede ka nang sumayaw. Amen po ba? Hindi porket gusto mong kumanta, magjo-join ka ng worship team. Amen po ba? Maraming kailangang isaalang-alang. Amen po. So, sinishare ko lang yung napag-usapan namin ng asawa ko. And one of the thing na nakakalimutan ng isang nag-church is, bakit nga ba ako magmi-ministry? Anong foundation ko? Amen. And our foundation is the Word of God. Amen. Ito nga, sabi dito sa aking notes, one of the best keys to assure answered prayers by listening to God's Word. God reveals Himself and His will through His Word. So kung hindi tayo makikinig sa salita ng Diyos, kung hindi tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, how can we know Him? And how can we know His will? Amen po ba? Amen. Midweek service, tayo na lang dito. Amen. Hindi pa natin may bigay yung full attention natin. Amen po ba? Lalo na pag Sunday. Ang daming Martha. Aligaga sa paggawa ng kung ano-ano. Hindi masama po yung ginagawa na yon. Dahil si Martha, hindi rin naman masama yung ginawa niya. Pero sabi ni Jesus sa kanya, mas pinili ni Mary yung mas mabuti at hindi yun aalisin sa kanya. Amen. And He wants you to develop, He wants us to develop our listening attitude towards His powerful Word. Amen. What more can He say to get your attention? Ano pa bang kailangan gawin ni Lord in order for us to get our attention? Kasi most of the time ngayon, sobrang babad natin. Aminin man natin o hindi. Sobrang babad po natin sa social media. Amen. O kung hindi ka man nagso-social media, kasi wala kang cellphone, sobrang babad mo naman sa trabaho. Amen. Sobrang binabatak mo yung sarili mo sa pagtatrabaho. It's not bad. It's not bad. Believe me, it's not bad. Pero, when all you do is work, and you forget the source of your strength, that's kung paano ka nakakapag-work. If you neglect His words in preaching, if we neglect His words in preachings like this, surely God won't hesitate to neglect to our prayers. Sino po dito, nagkaroon na siya ng kinakausap niya, tapos hindi siya pinapansin ng kinakausap niya? Magsasalita pa po tayo? Hindi na. Ba't ka pa magsasalita sa taong di ka naman pinapansin? Amen. Maghahanap ka ngayon ng ibang kakausapin. Hindi na ako napansin ito. Sayang lang ang laway ko dito. Amen po ba? So ngayon, huwag po nating sayangin yung ating pong mga panalangin by not listening
to what God is teaching. Amen po. Walang lakas ng iyak at haba ng salita ang pwede nating gawin para sagutin ang ating panalangin. Ang sakit. Even though we cry and cry and cry and cry all night, and then talk and talk and talk in prayers, sasabihin lang sa'yo ni Lord, Nak, gawin mo muna yung napakinggan mo no Sunday. That's what I'm telling you. Amen. Amen. Tinuro sa atin ng ating pastor, seek the kingdom of God first. Dito ako tinamaan Sabi ko, oh nga, Lord, no? Seek the kingdom of God. Ang hirap ilagay ni Lord sa first. Paggising mo sa umaga. I remember one preacher, sabi niya, before he got up to bed, sabi niya, unang-unang words na lalabas sa bibig niya, Lord, before my body got up onto this bed, and before my feet touches the floor, I surrender it to you. Make my body a living sacrifice, holy and acceptable before you. That is her prayer. Yung pagmulat pa lang ng mata niya, si Lord na kagad ang naiisip niya. Ganon kahalaga ang Diyos sa kanya. So nawa, ganon din po tayo. Amen. Because we're not just a tender here. Most of us are not just a tender here. Most of us works sa ubasan ni Lord. Amen po. Amen. Part ka ng worship team, either musician, singer, backup, dancer, nagfa-flag. Don't ever go into ministry without soaking yourself in the presence of God. Amen. And have that foundation. Magkaroon po tayo ng foundation at ito po yun, yung salita ng Diyos. Nowadays, we're high-tech sa cellphone. Pero ang temptation kasi sa cellphone, katabi kasi ng Facebook, yung Bible. Katabi kasi ng Facebook yung Bible Kaya minsan, pag-click mo, Facebook agad yung napipindot imbes sa Bible. Amen. Iba pa rin to, no? Iba pa rin yung Bible, yung book na binabasa. Makinig ka at magpakumbaba ka sa Kanya. Maniwala ka, papansinin ka niya. Si Lord, hindi naman siya suplado. Amen. Our God is not a God na hindi nakikinig. Pero si Lord natin, He is a just God. He is a holy God. He is a God na matuwid. And meron siyang standard. You've been praying. Some of us here have been praying, Lord, bless my business. Ngayon, sinasabi ni Lord sa'yo, be faithful in your tithes and offerings. Nagiging faithful po ba tayo sa tithes and offerings natin? Yung tithes and offering, yan po ba'y gawa-gawa lang? Hindi. Actually, pag nagbasa po kayo sa Old Testament, sobrang daming offering. Bukod sa tithes. May tithes. 10% of all your harvest. 1/10 of all your harvest. And then mayroong grain offering, may burnt offering, may peace offering, may sin offering. Ang daming offering. Ngayon, totoo kaya yung sinasabi ni brother?
Basahin niyo po sa Numbers. Amen. Minsan, hirap tayong maniwala sa sinasabi ng nangangaral kasi hindi natin binabasa yung salita ng Diyos. Alam niyo po, share ko lang po nung ako po'y nag-uumpisa sa akin pong Christian faith, sa akin pong Christian journey, everything na naririnig kong salita ng Diyos, I make sure, titignan ko yun sa Bible. Nasa Bible kaya yung sinabi niya. I make sure, nasa Bible kaya yun. Merong binanggit na verse. Hindi naman pinakita sa screen. Tatandaan ko yun. Pasintabi lang po Ano pa po ako nun? Roman Catholic pa po ako nun. Kasi nagba-Bible study sa bahay namin. So, na-inlove ako sa salita ng Panginoon. Na-inlove ako kay Lord. Pero doon pa rin ako dumadalo sa Roman Catholic. Ngayon, kada mag-homilya yung pare, wala namang screen doon. Wala namang pinapakita kung anong verse. Naghahanap ako ng meron sila yung parang dyaryo. Nandun yung word of God doon nila nilalagay. So ngayon, hahanapin ko ngayon sa Bible yun, yung nakasulat doon. Tapos, yung sinabi ng pare, tatandaan ko. Titignan ko kung yun ba talaga yung sinasabi sa Biblia. Bakit? Para hindi ako maligaw. Amen? Amen. Bakit? Kasi marami sa panahon ngayon, ang daming pinakikinggan. Ang daming nangangaral sa social media. And most of us, pinakikinggan sila, pero without knowing, without us searching the truth. Kaya ngayon, pagka nananalangin ka, nagtataka ka, Lord, bakit ganun? Ayun pala, hindi naman pala yun yung sinasabi ni Lord sa'yo o sa atin. Amen po ba? Amen. So if we want our prayers to be answered effectively, let's lean in sa truth. And that is the Word of God. Amen. Our daddy bishop, our mommy bishop, our pastors, sa tingin niyo po ba, they will be blessed by the Lord if hindi sila nag-lean in dito? Sa tingin niyo po ba, yung kanilang mga panalangin ay sasagutin ng Diyos kung hindi sila dito nagbase sa sinasabi ng Bible? And the other way around naman, ang daming alam na verse. Ito yung nakakalungkot. Hindi isinasapamuhay. Parehas lang din po yun. Amen. Alam yung verse ng pagpapatawad. Pero until now, may sama pa rin ang loob doon sa isang tao na nakasakit sa kanya. Amen po. Marami pong ganun. Nakakalungkot. Di ba po? So ngayon, nagtataka, bakit hindi kaya sinasagot ni Lord yung prayer ko? Alam niyo po ako ganun eh. alam ni Maricar yan. Kapag nai-stress ako, ibig sabihin meron akong hindi ginagawang sinasabi ni Lord sa akin. And lately, natutuwa ako sa Panginoon kasi I am not stressing anymore on the things that I can be stressing. Why? Kasi sabi ko nga nung Sunday sa Tithes and Offering, pag sinabi kasing pinapractice, sinisikap gawin. Amen. It doesn't mean na perfect mo na siya. It doesn't mean na perfect mo na siya. It mean na, ang ibig sabihin lang nun, sinisikap mong gawin yung sinasabi ng Panginoon. Sometimes you fail, but you get up. Sometimes you succeed. Sunod-sunod yung success mo. Sumakses ka ng sumakses
sa salita ng Diyos. Amen po ba? Sunod-sunod. Until one day, nadapa ka bigla ulit. That's practicing. Kaya sabi ng Philippians chapter 4, verse 6, kung di ako nagkakamali, Philippians chapter 4. No, hindi yan eh. Merong yung about sa putting it into practice. Verse 7 nga. 8. Ayan. 4:9. Yan. Tingnan mo Keep putting into practice all you learned and received from me. This is Paul speaking to the Philippians. Everything you heard from me and saw me doing, i-practice daw po natin. Amen. Lahat ng mga itinuturo po sa atin dito, let's put it into practice. Amen. Pero bago yan, yung verse 6, balik po tayo doon. May sinabi bago yan yung ano yan Don't worry about anything, instead, pray about everything. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Apostle Paul is basically telling the people to pray. Huwag ka masyadong mag-alala. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Amen? Prayers. Amen? And then verse 7, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. And then verse 8, dyan na yun, isipin mo to, fix your thoughts on what is true, honorable, right. Ito yung verse po na yan, how can you fix your thoughts on what is true if you do not know God's Word? Because only God's Word is true. How can we fix our thoughts on things that are honorable if we do not know God's Word, which is honorable? How can we fix our thoughts on what is right, pure, lovely, and admirable when we do not know, or when we do not listen, or when we do not read the words of God? Think about things that are excellent and worthy of praise. How can we do these things? Amen. How can God answer our prayers if we do not lean into the Word of God? Amen. Walang ibang message si Lord sa atin ngayon. We must listen to the Word of God. Listening means applying everything that you hear sa atin pong buhay. Listening means obeying yung salita ng Diyos na atin pong napapakinggan. Barriers to answered prayers. Dito na po ako mag-e-end. Isang barrier lang. Psalm 66 verse 18. Isang barrier lang po yung bibigay ko po tonight. But I have here 5. Psalm 66 verse 18, if I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened. One barrier para sa atin pong answered prayer. Kung may sikreto para makamtan natin ang ating pinapanalangin, meron din naman itong barriers or barrier na pumipigil para maranasan natin ang tugon ng Diyos. And that is sin. It does not only pertain sa mga bagay na mali nating ginagawa or wrong thing that we have committed, but also sa mga bagay na tama na siya namang hindi natin ginagawa. James chapter 4 verse 17, yung bagay na alam mong tama, hindi mo ginawa, ikaw ay nagkakasala. Tayo ay nagkakasala. Sin.
Minsan, ang alam lang natin sa sin, pagpatay, pagnakaw. Maraming tao sasabi, wala naman ako tinatapakang tao. Kaya hindi ako kakasala sa Diyos. Eh. Akala nila yung pagtapak sa tao, yun lang ang kasalanan. But sometimes, ganun din tayo. In some other form lang. Amen po. Alam po nating tamang manalangin. Amen po ba? Pero sometimes we do not do it, sin. Alam po nating tamang magbasa ng Bible, but sometimes may araw na hindi ka nagbasa ng Bible, sin. Alam po natin na dapat mag-church or mag-worship sa Panginoon, pero sometimes di natin ginagawa, sin. Alam po nating magpatawad, pero sometimes di natin ginagawa, sin. It's not just the things that we do, yung mga bad things, but the things or the truth that we do not do. Alam po natin na dapat maging tapat sa tithes and offerings, but di natin ginagawa, sin. Amen. So sin blocks our prayers papunta kay Lord. Amen po. We cherish wickedness sa puso natin. Di pwedeng nabubuhay tayo sa liwanag ni Kristo at the same time, nasa dilim tayo. Pwede ba yun? Nasa liwanag ka tapos nasa dilim ka rin. Paano yun? Amen po ba? So kung merong sikreto para masagot yung panalangin, meron ding barrier. And this is a barrier. Sin. Mga kabataan, lalaki, ano-ano yung mga sinesearch mo sa phone? Mga tatay, sinesearch sa phone. Mga tatay, may asawa na. Mga nanay, balita ko si ganito, ganun na. Sin. Amen po ba? God is not mad at us. He's just reminding us because He wanted us to experience what He has planned for us. Amen po ba yun? Amen. Alam niyo po yung nasasaktan si Lord, hindi lang dahil sinasaktan natin siya or dahil nagkakasala tayo. Nasasaktan si Lord kasi hindi niya magawa yung gusto niyang gawin sa buhay mo. Sobrang sakit. Amen po ba? Yung nakikita ka ng Diyos, gusto ka niyang tulungan. Kaso you have unconfessed sin. Meron akong unconfessed sin. Meron tayong unconfessed sin. Isaiah 55, verse 2. Kung di ako lang, 59, verse 2. Sabi doon, hindi ako bingi para hindi ko kayo marinig. Hindi maiksi ang aking kamay para hindi ko kayo maabot. Pero ang yung mga kasalanan, tama ba? 59, verse 2. Ang inyong mga kasalanan ang nagpapahiwalay sa inyo sa akin. It's your sins that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. This is one of my favorite verse nung ako'y nag-start kay Lord. Kasi gusto ko laging masagot yung prayer ko ni Lord eh. And one of the thing is, turn away from sin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, to end, sa oras pong ito, ano po yung bagay na
sa palagay natin, nagiging dahilan kung bakit yung salita ni Lord hindi ko pinapakinggan o hindi natin pinapakinggan? Ano po kaya yung nagiging dahilan kung bakit yung salita ng Diyos is hindi natin mapagtiwalaan ng buo? May time. Amen. Sabi nga kanina, nung binasa ko, is ano bang kailangan gawin ni Lord para makuha niya yung attention mo or yung attention ko when it comes to listening to His Word? Amen. Doon po tayo I want to end with that question. Let's ask God, Lord, saan ba ako distracted? Kasi kapag Word of God na, naisip ko na kagad yung yung hapunan namin. Midweek alas 9 na pala. Naghapunan na po kayo, no? Naisip ko na kagad yung papanoorin ko mamaya. Pag Sunday, naisip ko na kagad, saan kaya kami pupuntang mall mamaya? Amen po. So what are the things that making us distracted pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos? Or maybe it's our children. Children are blessings from the Lord. Do not let your child distract you from hearing the Word of God. Amen. Or di kaya sickness. Do not let your sickness or your weakness keep you from hearing the Word of God. Amen. God wants to answer our prayers. Sobra. Gustong sagutin ni Lord lahat ng ating panalangin. Yes, anak! Go! Amen. But sometimes, ang sagot kasi ni Lord, hindi lang yes palagi. Sometimes may wait. And sometimes no, because it will destroy us or it will lead us to destruction. Pero yung sumasagot si Lord, yun eh. Last Sunday, sabi ni Pastora Melan, may 300 years, tama po ba? Pastora, 300 years na nahimik si Lord sa Bible. Why? Because walang nakikinig sa Kanya nung panahon na yun. So if you feel tonight, if we feel na parang hindi tayo pinapakinggan ng Diyos sa ating panalangin, let's ask God, Lord, what have I done wrong that you do not listen? Lord, ano yung bagay na pinapagawa mo sa akin pero ninineglect ko kasi ayaw kong gawin? Kaya ngayon, nagre-resulta ito sa hindi mo pagdinig ng panalangin ko. Amen. Amen. So palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos sa Kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Jesus. We give you praise. Hallelujah. Thank you for your word, O God, tonight. Father, we cannot afford na yung aming mga panalangin ay hanggang bubong lang. We cannot afford na yung panalangin namin hindi umaabot sa iyo. Because we need you every day. Dahil alam namin sa sarili namin, kung kami lang, we won't succeed. We won't overcome. Hindi namin kaya magtagumpay, hindi namin kaya na maging malakas. Hindi namin kayang hindi sumuko without your presence, Lord. Church, sa oras na ito, kausapin po natin ang Panginoon. Do not be afraid to open your lips to God because He is waiting for your words. He is waiting for you to speak. And right now, He's gonna be answering your prayers. He's gonna be forgiving your sins if you will ask
forgiveness tonight. He's gonna be healing your disease. If you're gonna be asking Him to heal you tonight. Come on, church. Come on, church workers and leaders. Let's talk to God. Oh, hallelujah, Jesus. Father, Ama, aming Ama, sa oras na ito, O God,